Hello mga kamag-anak, kamusta kayo? Matagal-tagal nga pala tayong hindi nakapag-vlog mga kamag-anak dahil nga matagal yung naging sunura nung pag-harvest ng mais dito sa aming lugar. Nakakalungkot nga lang mga kamag-anak dahil nga napakababa ng presyo ng mais ngayon. Sa lagay nga ngayon mga kamag-anak ay pwede tayong kumita ng konti, pwedeng tumabla lang sa puhunan at ang mas masaklap ay pwede pang malugi. Ganyan nga talaga minsan mga kamag-anak ang buhay naming mga farmers, no? Minsan natatapat tayo sa magandang presyo, minsan natatapat tayo sa mababa. So hindi talaga stable mga kamag-anak. Kumbaga mga kamag-anak, yung kita mo sa ganitong klase ng hanap buhay sa paghahalaman ay depende sa presyo na matatapatan mo. May mga pagkakataon mga kamag-anak na matatapat ka sa magandang presyo at hindi naman porke natapat ka ngayon sa magandang presyo, sa susunod na ani mo maganda uli yung matatapatan mo. Ganun din mga kamag-anak, halimbawa ngayong umani ka natapat ka sa mababang presyo, hindi naman sa susunod na tanim mo bababa na naman yung matatapatan mo. Kaya kami mga kamag-anak, matapat man kami sa mataas na presyo, matapat man sa bababa, dumating man yung time na malugi kami mga kamag-anak, nagtatanim pa rin kami kasi hindi naman tayo makakabawi kung hindi tayo magtatanim uli. Mahirap ang buhay naming mga farmers mga kamag-anak, lalo na kung ikaw ay isang magsasaka na nangungutang lang ng ipupuhunan sa iyong itatanim na halaman. Imagine mo mga kamag-anak, napakamahal na ng abono ngayon, nung mga insecticide, pesticide na ginagamit dyan sa halaman. Kurudo, gasolina, bayad sa mga tao, pakain, merienda, tapos pag-aani ka mga kamag-anak, ang baba ng presyo. Yung sinasabi ko na to mga kamag-anak, hindi lang dito sa mais, no. Lahat ng nagtatanim ng gulay, mga kamag-anak, lahat ng nagpapalay, nararanasan yung ganyang sitwasyon. Minsan nga naiisip ko na mga kamag-anak na ang pagpa-farmers ay isang napakalaking sugal. Isipin mo mga kamag-anak, mamumuhunan ka dyan ng malaki, aalagaan mo yan ng ilang buwan, magpapakapagod ka dyan, tututukan mong mabuti, tapos pagdating ng pag-ani mga kamag-anak, yung puhunan na pinawalan mo ay hindi mo alam kung babalik ba sa'yo ng doble, ng triple. Paano nga mga kamag-anak kung matapat ka sa ganitong sitwasyon na mababa nga yung presyo? So pwedeng yung puhunan mong malaki mga kamag-anak, pwedeng maliit lang yung tubuin. So pwedeng tabla lang din kung ano yung pinuhunan mo, maibalik lang sa'yo. So talo ka sa pagod, talo ka sa panahon. Pero syempre mga kamag-anak, may mga worst scenario pa yan. Pwedeng yung puhunan mo hindi makabalik lahat, pwedeng matalo ka ng konti, pwedeng matalo ka ng kalahati, at ang pinaka-worst dyan mga kamag-anak, yung kahit piso walang bumalik sa puhunan mo. Nangyayari naman yan mga kamag-anak kapag panahon ng tag-ulan tsaka taghangin, so maraming halaman yung naapektuhan kapag ganyan yung panahon. Meron dyan mga kamag-anak, napakaganda ng halaman, ilang araw na lang aani na, tapos biglang daraan pa yung malas mga kamag-anak, mababaha, ayun, tunaw lahat ng puhunan, wala na talagang makakabalik miski piso pagka ganun ang nangyari. Kaya marami sa ating mga kapwa farmers mga kamag-anak, ang hirap pa rin sa buhay at hirap umasenso sa buhay dahil nga sa mga ganitong klase ng pangyayari. At kung ikaw nga kamag-anak ay nakarating na sa part ng video na to at nagustuhan mo yung ganitong klase ng mga video, huwag niyo po kalimutan mag-follow para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload. Maraming salamat po mga kamag-anak. Paalam!